Hola chicos of Havana! This trip is going to El Yonque or El Jonque here at Puerto Rico. Ang biyahe dito is around 3 hours from west of Puerto Rico going to the east since El Jonque is in the part of east of Puerto Rico. Since biglaan tong lakad na to, tumungo na lang kami sa Carabal. Isa itong private property. So instead of El Yonque na public, dito na kami pumunta kasi wala kaming reservation. And maraming tao during that time since it's a holiday or long weekend. If you want to go to this place and want nyo matry lahat ng activities dito, you need to book the activities that you want through online. Pagdating namin dito, punuan na o wala nang available. Especially the ATV, the horseback riding, the jet ski, and many more. Gaya na nangyari sa amin. Since biglaan nga tong lakad na to, pumunta kami dito na walang reservation or booking online. Kaya yung activities na na-avail namin is ito na lang, hayride and yung go-kart. This ride, it costs $20 for the adult and $15 for the kid. Ito-tour kayo sa kagubatan for 1 hour. And kasama na dito yung 20 minutes dun sa may ilog. Thank you kay Kuya Bong and Ate Rian dahil sa kanila inalibre yung punta namin dito at nakapunta pa kami sa ibang lugar dahil sa kanila. Thank you po. Kung makikita nyo yun yung entrance ng Carabale, dadaanan din natin dyan yung parking, yung restaurant, kung saan kami kumain bago kami nag-ride. Maraming nga rin turista na pumupunta dyan at mukhang kami lang yung nag-represent ng Asia dahil mostly na nakikita namin ay parang taga mainland USA. Alam niyo ba mga kachikos ni Havana, sobrang amazed siya sa tour guide na nga niya, he knows everything. Mas papaniwalaan pa nga niya to kaysa sa akin. Sobrang pagka-amazed nga niya. Si Kuya na ang standard niya sa taong brilliant o matalino. Ayaw nga, may snake dito siya. Zia, there's a snake. There, oh, snake. Did you see it? Itong tinuro nga ni Kuya Bong, naging dagdag pa sa ipapakita o i-explain ni Kuya Tour Guide sa mga bisita niya. At dahil nga dyan, mas lalong bumilib ang Havana natin. The snake is there is because as of late we've been having a lot of rain, so right now he's trying to get a little bit of sun to kind of warm his body back up. He's a reptile, he's cold-blooded, so So ngayon isang activity na pwede nyo gawin dito, ang ATV. Ito yung gusto nila Kuya Bong, kaso nga lang, full slot na daw at wala nang available. Kaya ang sabi ko nga, bago kayo pumunta dito, kailangan nyo magpa-reserve. I-book nyo online para naman pagpunta nyo dito, isulit naman yung biyahe na kung galing kayo sa west or mga turista na galing sa ibang bansa pa. In-explain naman ni Kuya Tour Guide ko ano yung mga bahay na dyan. Yun nga lang at hindi talaga ako nakinig. Medyo maingay yung mga ATV. Kung hindi ako nagkamali, ilan yan sila sa may mga may-ari ng private property na ito. Parang may mention pa siya dyan na parang lamig daw dyan pag gabi. Kasalubungan namin ngayon ay tulad lang ng sinasakyan namin. Kaibigan nga ni Zia yung batang babae dyan. Sila ay galing pa sa Colombia. At itong si Kuya Tour Guide, kaya gustong gusto ni Zia yung explanation niya kasi may English, may Spanish pa. Dahil nga, taga Colombia yung kasama namin at yung lolo ng mga bata na yan is hindi masyado nakakaintindi ng English. Kaya naman, kailangan ni Kuya Tour Guide na mag-explain din ng Spanish. Alam niyo ba na tinatawag namin tong family field trip? Isa na nga naman to sa mga trip na hindi makalimutan ni Havana. At talaga naman nakakatuwa tong bata na to. Kasi na-appreciate niya talaga kahit yung maliliit na bagay. Sana naman sa paglaki niya ay maalala niya tong memories na to. Kasi yun naman talaga ang purpose namin kung bakit kami sumunod dito sa Puerto Rico. But it'll have bumps and warts all over it. When I see it, I'll show you guys it. Whenever you do not touch that plant, especially in Puerto Rico, because every sting is equivalent to a bee sting. And it's like poison ivy, poison oak, 2 times over. It causes a lot of pain, shallow breathing, increased heart rate. Only thing is, when you scratch it, it don't spread. That's the good part about it. But it hurts a lot. And for kids under the age of 6, they can go straight to the hospital depending on how they react to it. Dito na nga talaga na-amaze ang bata sa maraming explanation ni Kuya. Pero yung na-explain niya dyan, pasensya na at nakalimutan ko talaga kung anong tawag ng plants na sinasabi niya. Pero ang una niya talagang pinakita sa amin ay Makahiya plants. Which is Pilipinas tsaka Colombia is meron. Naman siguro nag-explain na lang siya ng ibang halaman para masasabi niya meron sila na wala tayo. Just lang. Is he amazing? Yeah! Where's Dada? Dada. Dada. She said, he knows everything. Ayan na
nga ang exciting part. Makaligo si Havana dito sa ilog. Sobrang lamig at sobrang linaw. Kahit ako gustuhin ko maligo. Kaso tinatamad ako magbihis kaya sabi ko tsaka na lang. Baka babalik pa naman kami dito. And for the record, may dala yung damit. Nasa kotse lang naiwan. Kaya kako, sige na maligo ka na at baka sumpungin ka pa. At huwag kayo mag-alala, hindi naman ata uso dito ang bate. Parang sa atin lang naman yun dyan sa Pilipinas. At huwag nyo na rin lagyan ng malisya at bata pa naman yan. Nung bata nga din tayo, nung naliligo tayo sa ulan, nakapanti lang naman. Minsan pa nga hubot-hubad, diba? Lamig ng tubig. Ang sarap mag-lamig. Kasi dami naling ka po kanina. Jaya, what is it? Ang lamig. Ang sarap. Sarap ng tubig. Ang lamig. Oh, tingnan mo. Masarap pang paano. No, hindi. Mabasa ako. It's almost time to go. So I have a little bit left. A little bit time. What? Sa sunod nga pagbalik namin ay talagang mag-ready na ako ng pangligo ko. Kasi talaga yung tubig nila nakakaakit, nakakadala at parang sarap talaga maligo dyan. Magdadala na rin ako ng lambat at maraming ang isda. Baka makahuli pa tayo at may pang-ulam pag-uwi. It's a shell. It doesn't have no snail. Where are you going? I am just going to stand up with you. Why? It's cold? Dahil sa ilog na nga to ay na-miss ko tuloy umuwi sa amin. Paano ba naman kasi may ilog din kami ganito pero hindi ganito kaganda at kalinis. Ang dami pa nga dyang isda na lumalangoy, parang ang sarap mamingwit. Yung 20 minutes nga namin na pagsistay ay ang bitin talaga. Kaya sa sunod namin pagbabalik, sasabihin na namin sa tour guide, idiretso na kami sa ilog at wag muna kami iikot sa kagubatan at wala naman kami nagustuhan dyan. Mas gustuhan namin itong ilog nyo. At sa sunod na pagbabalik namin, magdadala na nga rin ako ng labahan at ang sarap ata dyan maglalaba. At magdadala for sure na maraming baon at itong bata ay gutumin nga talaga after maligo. Tingnan nyo naman, nakabitbit pa ng pang-juice niya at lagi naka-wave yan sa mga tao. Napaka-friendly talaga ng bata nito simula na dumating kami dito sa Puerto Rico. Sa sobrang friendly nito, madaling lang tong kidnapin tong bata na to kaya binilan nga namin to ng AirTag. At baka kako madala na ng ibang tao. Dito nga pauwi na kami at natapos na ang $20 namin na pag-road trip dito sa kagubatan nila. At ang masasabi ko masaya kasi masaya yung Havana namin. Iba talaga pag may kasama kang bata, lahat ng mga maliit na bagay na-appreciate mo at nakikita mo nga yung mga bagay na hindi mo nakikita dati. After nga namin ng hayride, dito naman kami sa go-kart. Ito naman, yung price nito is $8 per person. 5 to 8 laps, depende yan sa takbo mo. Pero yung time dito is 3 minutes lang. At sa time na to, ako ang gustong kasama ni Zia. Okay, go! At sa unang laps nga namin, hindi na mapigilan ng isa na sumigaw. Kaya naman yung mga taong nag-iintay para sa round nila, tawang-tawa sa batang to. Pati nga ako nahirapan na mag-drive at natatawa na nga rin. Sa unang ikot pala namin, kinakabahan ako baka matumba kami. Pero okay naman pala at may bumper naman. At kahit anong piga mo sa gas, ganun lang talaga kalakas yung takbo niya o kabilis yung takbo niya. Kaya okay lang. Kaya naman nung natansya ko na yung takbo nito, tinodo ko na. Kaya yan yung isa, sigaw na ng sigaw, hindi na mapigilan. At dito na nga naubusan na ata siya ng lakas at hindi na sumisigaw. Parang inaantok na o ewan na wala na siya ng lakas. Pero sinabi ko, we're done. Ayaw niya pa nga bumaba at gusto pa niya isang round. We're done! At nung natapos na kami sa ride, ayan nga, nagpabili siya ng whistle at nainggit dun sa kasama namin na bata. After nga namin dyan sa Carabale, nagpunta muna kami sa mall para mag-shopping para naman sa winter na bakasyon namin. Hindi ko na na-vlog at pagod na nga rin yung katawan ko at yung cellphone ko lobat na at puno na rin. Kung maura ni mga bayot, comment o i-share ng vlog of bayot maura to. Bye-bye!